So, doctor's appointment guys. Kasi masakit yung paa ko. Medyo delay ako ng 2 days. Kahapon pa dapat yung appointment ko. Pero I miss it. So, today na lang. Ayan guys. So, I just came from my family doctor. And so, nire-assess niya yung aking paa kasi medyo napilay ako ng 2 days. Ayun, according to her explanation, so it's about dahil injured ako, yung tissue niya is affected. So, it's not, may nag-comment kasi na probably it's gout and it's not connected with that. No, because of course, I know my body. Hindi ito sa akin nangyari. Nangyari lang ito is nitong na-aksidente ako. So, bali nag-stay lang ako sa labas ng, let's say na negative 12 at negative 13 na yung suot ko na snowshoes is hindi enough sa mataas na lamig. So, ang nangyari nun is sobrang parang na-froze yung paa ko. Then, tiniis ko siya kasi gusto kong makauwi at sobrang nasa close to 2 hours ko siyang tiniis. Then, the next day, sobrang masakit yung katawan ko. Sobrang masakit yung paa ko, which is hindi naman ako nagtrabaho. May nilift lang, may parang nalalayan ko lang yung trunk. So, ganun yung effect. Ganun ka-worse yung aksidente na nangyari sa akin guys. So, let's sabihin na natin na may mga biglang sumasakit talaga na hindi mo masabi bakit ganun. Tapos yung sakit niya is parang ibinalik yung sakit ng unang maaksidente. So kaya nire-require talaga nila na hindi muna ako magtrabaho. Kahit sabihin ng iba na kailangan mo mag-exercise, kailangan mong ganito, kasi sasabihin naman kasi sa akin ng physiotherapy yung exercise na kailangan kong gawin. So, hindi ako nakikinig guys sa iba kasi doon ako mas nakikinig sa physio kasi aral sila. Kasi nililimit nila, they don't want me to bend my body. Kasi pag nagbe-bend yung katawan ko, doon talaga lumalabas yung mga sakit. Kasi ang nagkaroon sa akin ng injury is yung likod pababa, which is according to their explanation, it's connected lahat sa braso, sa ulo, sa batok, sa likod hanggang paa, hanggang dulo ng paa. So ganun yung connection ng whiplash na nangyari sa akin na okay, I'm gonna feel better pag wala akong ginagawa. Pero subukan mo na, syempre minsan nagtatry ako na kasi gusto kong I want to know my capacity, pero hindi talagang na naiisip ko na bakit ako na-aksidente, dapat may ginagawa akong ganun. So, bumabalik, which is, okay, erase. I need to stop thinking about it. So, I need to divert. So, ganun na lang yung ginagawa ko. So, I'm just sharing my experience ng ganito. So, hopefully, talagang gumaling na ako. Kaya, sunod ko talaga yung mga sinasabi ng doktor, ng physiotherapy, kung ano yung pinapagawa lang sa akin, yun lang talaga yung ginagawa ko. But sometimes, inaano ko rin, especially pag malapit na yung assessment sa akin, may tinatry akong gawin. Tinitingnan ko yung capacity ko kung kaya ko na. Yun. See guys? I got this one free, mga sample. Para inumin daw pag masakit yung aking ankle. Napipilay ako. So, ayan. Sample bigay ni Doc Martin.